Magandang hapon po, Ma'am Rain. Ito pong kwentong isasalaysay ko ay nangyari noong isang tag-araw. Isang panahon sa aking buhay na hindi ko kailanman malilimutan. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ko, pero ang tanging hiling ko lang ay pakinggan ninyo ang aking kwento. Ang kwento ng isang pag-ibig na hindi ko inakalang posible. At isang misteryong bumago sa buhay ko magpakailanman. Ako po si Alina, isang simpleng dalaga mula sa isang maliit na baryo sa tabi ng kagubatan. Lumaki ako sa ilalim ng anino ng matatandang kwento. Mga alamat tungkol sa mga engkanto, aswang, at maligno. Pero hindi ako kailanman naniwala sa mga iyon. Para kasi sa akin, katang isip lang ang lahat ng iyon. Mga lumang kwento upang takutin ng mga batang pasaway. Hanggang sa isang araw, may nakita akong isang bagay. O mas nararapat ko atang sabihin na isang tao na siyang nagpatunay na hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pag-aalaga sa aming mga pananim, napagpasyahan kong mamasyal sa kagubatan. Dati pa man, yun na ang aking takbuhan kapag gusto kong mapag-isa. Ang katahimikan ng kagubatan, ang malamig na simoy ng hangin, at ang tila buhay na buhay ng mga puno. Lahat ng ito ang siyang nagpapakalma sa akin. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba akong naramdaman. Ang hangin ay tila bumigat, at ang paligid ay tahimik. Masyadong tahimik. Sa gitna ng lumulubog na araw, may napansin akong figura sa malayo. Isang lalaki, nakatayo sa tabi ng isang punong balete. Matangkad siya, may maputlang balat na tila hindi nasisikatan ng araw. Ang kanyang buhok ay maitim na bahaba, bahagyang natatakpan ng kanyang mukha. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat ay ang kanyang mga mata. Dilaw, parang ginto, kumikislap sa ilalim ng dapit-hapong liwanag. Napaatras ako. Hindi ko alam kung tao ba siya o isa sa mga nilalang na madalas ikwento ng matatanda. Ngunit bago pa ako makatakbo, nagsalita siya. "Huwag kang matakot." Ang kanyang tinig ay malamig ngunit banayad. May himig na tila hindi pangkaraniwan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero sa halip na tumakbo, nanatili akong nakatayo. Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko, pilit na pinapalakas ang aking loob. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang iniling ang ulo. "Ikaw ang lumapit sa akin." Napakunot ang noo ko. Paanong ako ang lumapit sa kanya? Hindi ko naman siya hinanap, ni hindi ko alam na may ibang tao rito. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may isang bahagi sa utak ko na nagsasabing tama siya. Matapos ang unang pagkikita naming iyon, hindi ko na mapigilang bumalik sa kagubatan. Araw-araw, sa pagsapit ng dapit hapon, naglalakad ako patungo sa punong balete. Doon sa lugar kung saan ko unang nakita si Inigo. Oo, Ma'am Rain, Inigo ang pangalan niya. Yun ang sabi niya nang tanungin ko. At bagaman hindi ko mawari kung may kasinungalingan sa kanyang tinig, mas pinili kong maniwala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang nakikilala. Hindi siya tulad ng ibang lalaki sa aming baryo. Tahimik lang siya. May pagka-misteryoso, ngunit may kakaibang lambing sa kanyang boses. Palagi siyang may kwentong dala, mga alamat na hindi ko pa naririnig. Tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa dilim, sa mga engkanto, at sa mga sumpang nagtatali sa kanila sa isang kapalarang hindi nila maaaring takasan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin ko ang ilang bagay na hindi ko maipaliwanag. Minsan, bigla siyang naglalaho sa gitna ng usapan. May mga oras din na parang hindi tumatama sa kanya ang sinag ng araw. At kahit anong pilit kong hanapin ang kanyang anino sa lupa, hindi ko ito makita. Isang gabi,
Nang minsan akong maligaw sa kagubatan dahil sa isang biglaang pag-ulan, nakita ko ang isang bagay na nagpabago sa pananaw ko kay Inigo. Habang naglalakad ako sa putikan, bigla akong nakarinig ng bulong sa hangin. Hindi ito tunog ng kahit anong hayop na kilala ko. Nang lumingon ako, nakita ko siya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno. Ngunit hindi siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay kumikinang na tila gawa sa pilak. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang dilaw na liwanag na hindi pangkaraniwan. Sa likuran niya, may aninong gumagalaw. Hindi ko alam kung pakpak ba ito o isang uri ng mahiwagang enerhiya na bumabalot sa kanya. Napaatras ako. Para bang hindi siya ang Inigo na nakilala ko. Sino ka ba talaga? Sa halip na sumagot, lumapit siya sa akin. Marahan. Para bang natatakot siya na tuluyang takutin ako. At sa sandaling iyon, bigla niyang binunyag ang kanyang lihim. Alina, isa akong engkanto. Napatitig ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, ramdam ko ang malamig na hangin na bumalot sa katawan ko. Dapat matagal na kitang iniwasan. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit pero ngayon, kailangan mong malaman ng totoo. Bago mahuli ang lahat. At doon ko nalaman na hindi lang siya basta engkanto. Siya ay anak ng isang makapangyarihang hari sa ilalim ng kagubatan. May sumpang bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi siya maaaring umibig sa isang mortal. Dahil sa bawat sandaling magkasama kami, unti-unti siyang nawawala mula sa mundo ng tao. Di ako maaaring manatili rito ng matagal. At kung ipagpapatuloy natin to, baka pareho tayong magbayad ng malaki. Ngunit sa halip na matakot, may isang bahagi ng puso ko na nagsabi ng kabaliktaran. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang iwan. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa akin magpakailanman. Pipiliin kong manatili sa tabi niya, anuman ang maging kapalit. Simula noon, mas naging madalas ang aming pagkikita. Kahit pa may pangamba sa puso ko, mas pinili kong sundin ang sinisigaw ng damdamin ko. Wala na akong pakialam kung engkanto man siya o hindi. Sa tuwing magkasama kami, parang napapawi ang lahat ng takot at pangamba. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa labas ng aming kubo, lumapit sa akin ang isang matandang babae. Siya si Lola Gregoria, ang albularyo sa aming baryo. Isang babaeng kilala sa kanyang kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi basta nakikita ng ordinaryong tao. Nakasuot siya ng lumang saya at may hawak na baston na may nakaukit ng mga lumang simbolo. Iha, alam kong may kasama kang hindi pangkaraniwan. Napakislot ako sa gulat. Ano po? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Lola. Sagot ko, kahit ramdam kong hindi ko siya malilinlang. Pinagmasdan niya ako ng matagal bago siya tumango. Huwag mong ipilit ang hindi dapat. Ang isang engkanto at isang mortal ay hindi kailanman itinakda upang magsama. Muli akong kinilabutan. Paanong nalaman niya? Hindi ko naman sinabi kahit kanino. May mga nilalang na hindi natutuwa sa inyong ginagawa. Patuloy niya. At kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mawala. O baka siya ang mawala sa iyo. Natahimik ako. Alam kong hindi niya ako tinatakot. Pero ang bigat ng kanyang mga salita ay parang tinik na bumabaon sa dibdib ko. Alam ko pong hindi to normal. Pero Lola, hindi ko po kayang iwan siya. Hindi ko po kayang lumayo. Napabuntong hininga si Lola Gregoria.
Ganyan nga ang sinasabi ng lahat ng umiibig. Pero may mga pag-ibig, iha, na masakit ang kapalit. Bago siya tuluyang umalis, inabot niya sa akin ang isang maliit na bote na may lamang likido na kulay ginto. Ito ay isang proteksyon. Kung dumating ang araw na mangyari ang kinatatakutan ko, gamitin mo ito. Baka sakali may paraan pang mailigtas ka. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero kinuha ko ang bote at itinago ito. Nang muli kaming magkita ni Inigo kinabukasan, ikinuwento ko sa kanya ang babala ni Lola Gregoria. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha. Alam ko na ang mangyayari. Hindi talaga sila kailanman papayag na isang tulad ko ay umibig sa isang mortal. Sinong sila? Tanong ko. Ang mga nakakataas sa amin. Ang mga may kapangyarihan na bumago sa ating kapalaran. At hindi nila hayaan na manatili akong kasama mo. Naramdaman kong may takot sa kanyang tinig. Isang bagay na hindi ko pa narinig sa kanya noon. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sabi ko, mahigpit siyang hinawakan sa kanyang kamay. Hindi kita hayaang mawala sa akin, Inigo. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong hindi ganon kadali ang lahat. Simula ng gabing iyon, ramdam ko ang pagbabago kay Inigo. Madalas siyang tahimik. Tila may bumabagabag sa kanya. Minsan, sa kaligitnaan ng usapan, natutulala siya at hindi kaagad sumasagot. Na parang may naririnig siyang ibang boses sa kanyang isipan. Inigo, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko isang gabi, habang magkasama kami sa ilalim ng punong balete. Bumuntong hininga siya at inalayo ang tingin. Nararamdaman ko na sila, Alina. Malapit na silang kumilos. Napalunok ako. Ha? Sinong sila? Ang mga bantay ng mundo namin. Hindi nila hayaan na manatili ako rito. Sinabi ko na sa'yo. At hindi nila hayaang magpatuloy ang pagmamahalan natin. Tumigil ako. Pilit inuunawa ang kahulugan ng kanyang mga salita. Pumikit siya na parang ayaw sabihin ang sagot. Pero nang muli siyang tumingin sa akin, kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Kapag dumating ang araw, natuluyan na akong mawala. Gusto kong tandaan mo ito, Alina. Mahal kita. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling iyon, isang matinding takot ang bumalot sa akin. Huwag mong sabihin yan. Sabi ko, halos hindi na makontrol ang nanginginig kong tinig. Hindi ka mawawala. Hindi kita hayaang mawala, Inigo. Ngunit isang gabi, ang kinatatakutan ko ay dumating. Hindi ko alam kung panaginip o bangungot ang nangyari sa akin ng gabing iyon. Nagising ako sa isang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa aking silid. Nang tumingin ako sa paligid, nakita kong bukas ang bintana. Kahit alam ko na isinara ko ito bago matulog. At doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki na nakatayo sa dilim. Suot ang isang mahaba at maringal na kasuotan. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na walang buhay. Ngunit puno ng kapangyarihan. Alina. Tawag niya sa akin. At sa boses pa lang niya, alam kong hindi siya ordinaryong tao. Sino ka po? Tanong ko, pilit pinipigilan ng panginginig ng aking tinig. Ako ang ama ni Inigo. Sagot niya, malamig at walang emosyon. At nandito ako upang wakasan ang isang bagay na matagal nang hindi dapat nangyari. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi, wala pong dapat wakasan. Mahal po namin ang isa't isa. Ngunit ngumiti lamang siya. Isang ngiting puno ng lungkot at awa. Ang isang engkanto ay hindi itinadhana upang umibig sa isang mortal, Alina.
Alam mo, hindi mo siya maaaring makasama. Umiling ako at tuluyang pumatak ang mga luha ko. Hindi po ako susuko. Gagawin ko po ang lahat para manatili siya rito. Nagsalubong ang kanyang kilay. At sa isang iglap, biglang bumigat ang hangin sa loob ng aking silid. Pakiramdam ko, unti-unti akong nawawalan ng lakas. Kung ganon, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Humakbang siya palapit sa akin. At sa bawat hakbang niya, nararamdaman kong bumibigat ang aking dibdib. Pumili ka, Alina. Maaari kang lumimot sa lahat ng alaala mo kay Inigo at bumalik sa iyong normal na buhay. O maaari mong ipaglaban ang pagmamahalan nyo. Ngunit may isang kailangang magbayad ng halaga. Napalunok ako. Ano pong halaga? Nagbuntong hininga siya. Kung pipiliin mong manatili siya sa mundo mo, ikaw ang kailangang mawala. Nanlaki ang mga mata ko. Ano po? Kapag pinili mong manatili sa kanya, hindi na kailanman maaalala ng kahit sino ang iyong pagkatao. Mawawala ka sa mundo ng mga tao at hindi ka na kailanman makakabalik. Nabingi ako sa sinabi niya. Isang buhay na wala si Inigo o isang buhay kung saan ako ang kailangang mawala. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulala. Tila huminto ang oras. May oras ka pang mag-isip, ngunit hindi ka maaaring lumihis sa kapalaran. At sa isang iglap, nawala siya sa harapan ko. Iniwan akong gising sa gitna ng gabi, nanginginig, habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Doon ko naintindihan ang sinabi ni Lola Gregoria noon. May mga pag-ibig na masakit ang kapalit. Hindi ko alam kung paano ko nilagpasan ang mga sumunod na araw. Parang wala ako sa sarili ko. Naglalakad sa aming baryo na tila isang aninong gumagala. Wala akong masabihan ng lahat ng nangyari. Hindi ko maaaring ipagtapat sa aking pamilya o sa aking mga kaibigan. Sino ang maniniwala sa akin? Sino ang makakaunawa na ang taong pinakamamahal ko ay isang engkanto? At ngayon, kailangang mamili ako kung sino sa amin ang kailangang mawala? Hindi ko na alam. Naisip kong puntahan si Inigo sa kagubatan. Alam kong wala siyang alam sa nangyari kagabi. Kaya kailangan kong sabihin sa kanya ang pagpipili ang ibinigay sa akin ng kanyang ama. Nang makita ko siya sa ilalim ng puno ng balete, alam kong ramdam niyang may bumabagabag sa akin. Hindi pa man ako nakakapagsalita, nilapitan na niya ako at hinawakan ng aking mga kamay. Alina, anong nangyari? Nanginginig ang labi ko. Inigo, may dumating kagabi. Nanlaki ang mga mata niya. Alam na niya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa kung sino yun. Anong sinabi niya sa'yo? Bulong niya. Kita sa kanyang mukha ang kaba. Humigpit ang hawak ko sa kanya. Sabi niya, may isa sa atin ang kailangang mawala. Tila hindi siya huminga sa loob ng ilang segundo. Ano? Binalikan ko ang mga salita ng kanyang ama sa aking isipan. Alam kong masakit, pero wala nang ibang paraan. Kung pipiliin nating manatili tayong magkasama, ako ang kailangang mawala, Inigo. Mabilis siyang umiling. Mahigpit akong niyakap, na para bang sa yakap na iyon, kaya niyang itaboy ang lahat ng pagbabantang puwersa sa amin. Hindi, Alina. Hindi kita hayaang mawala. Napapikit ako. Hinayaan kong damhin ang init ng kanyang yakap. Ang pamilyar na amoy ng kagubatan sa kanyang balat. Alina, anong gagawin natin? Tanong niya, halos pabulong. Matagal bago ako sumagot. Nang muli akong tumingin sa kanya,
Sa kabila ng sakit sa aking puso, alam ko na ang sagot. Kailangan mo akong kalimutan. Hindi ko alam kung gaano siya katagal na natulala. Nakatitig sa akin na para bang hindi niya naintindihan ang sinabi ko. Ano? Tanong niya, hindi makapaniwala. Inigo, ito lang yung paraan eh. Kapag kinalimutan mo ko, kapag wala nang nag-uugnay sa atin, mawawala ang banta. Babalik ka sa mundo mo at magpapatuloy ang buhay mo. At hindi ka na nila huhusgahan dahil sa akin. At ikaw? Tanong niya, napupuno ng takot ang boses niya. Ngumiti ako kahit naramdam ko ang matinding kirot sa puso ko. Mawawala ako sa alaala mo. Sa alaala ng lahat. Parang hindi na ako kailanman naging bahagi ng buhay mo. Hindi! Bigla siyang sumigaw, umatras sa akin at tumiling. Alina, hindi maaari. Huwag mo akong pilitin. Hindi ko kakayanin na mawala ka. Pumikit ako. Pilit nilalabanan ang luhang gustong tumulo mula sa aking mga mata. Inigo, mahal kita. Pero kung talagang mahal mo rin ako, pakawalan mo na ako. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Tinitigan siya sa huling pagkakataon. Minsan, sa ibang panahon, sa ibang buhay, baka magkatagpo ulit tayo. Pero sa ngayon, ito ang kailangan nating gawin. Hindi niya ako binitawan. Para siyang batang ayaw bumitaw sa isang laruan na kailangang kunin sa kanya. Alina, wag. Pakiusap. Pero huli na. Isinara ko ang aking mga mata. Hinanap sa aking alaala ang huling pagkakataon na magiging akin si Inigo. At sa isang huling bulong, ginamit ko ang huling proteksyon na iniwan sa akin ni Lola Gregoria. Isang orasyon, isang mahiwagang pangungusap na magpapalimot sa kanya. At pagdilat ko, wala na si Inigo. At doon ko naramdaman ang unti-unting paglalaho ng aking sarili. Walang sakit, walang hapdi, isang banayad na pagkawala. Parang ambong unti-unting natutuyo. Wala na akong takot, wala na akong sakit. Dahil alam kong kahit hindi na niya ako maalala, kahit sa mata ng mundo ay hindi na ako kailanman umiiral, mahal ko pa rin siya at mahal niya rin ako. O kahit man lang, ay iyon ang gusto kong paniwalaan. Ang sumunod ng nangyari ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi sakit, hindi hapdi, kundi isang marahang pagkawala. Parang hangin na unti-unting tinatangay sa kawalan. Parang ulap na naglalaho sa paglipas ng oras. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung may patutunguhan pa ba ako. Ang huling bagay na naaalala ko ay ang tunog ng hangin sa kagubatan. Ang mahina kong paghinga at ang huling pag-usal ng pangalang hindi ko kailanman muling mabibigkas. Inigo. At pagkatapos, katahimikan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawala. Ang alam ko lang, nagising ako sa isang lugar na hindi ko matandaan. Isang baryo, payak, tahimik. Nakaupo ako sa ilalim ng isang puno. Ang lupa ay basa. Tila may bumagsak na ulan kumakailan. Nilingon ko ang paligid, naghanap ng pamilyar na bagay. Ngunit wala. Hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Bumigat ang dibdib ko sa hindi maipaliwanag na lungkot. May kulang. May nawala. May isang bagay akong hindi matandaan. Pero kahit anong pilit kong isipin kung ano iyon, blanko ang isipan ko. Ang tanging naiwang pakiramdam
ay isang malalim na pangungulila. Pero hindi ko alam kung para kanino. Makalipas ang ilang taon, natutunan kong mabuhay ng normal. Ang mga tao sa baryo ay tinanggap ako. Kahit hindi nila alam kung sino ako o saan ako nagmula. Isang matandang babae ang kumupkop sa akin. Si Lola Gregoria. "Wala ka nang maalala, hindi ba, iha?" Tanong niya minsan habang nagtitimpla ng mainit na tsaa sa aming maliit na kubo. Umiling ako. "Wala po, Lola. Pero alam niyo po yung pakiramdam na parang may mahalagang bahagi ng buhay ko yung nawala?" Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "May mga bagay na kailangang lumipas, iha. Pero ang tunay na pag-ibig, kahit sa pagkawala, ay hindi basta nawawala." Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Hanggang isang gabi, sa panaginip ko, may nakita akong isang lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng isang punong balete. Ang kanyang anyo ay pamilyar ngunit hindi ko matandaan kung bakit. Ang kanyang buhok ay mahaba. Ang kanyang postura ay marangal. At ang kanyang mga mata ay mga matang tila ginto na may bahid ng lungkot. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong humihila sa akin papalapit sa kanya. "Sino ka?" Tanong ko. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. Hindi siya sumagot. Pinagmasdan lang niya ako. Parang may hinahanap sa aking mukha. At sa isang iglap, may dumaan na hangin sa pagitan namin. At nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot. Parang may bigla siyang naalala. Nagsimula siyang lumapit, dahan-dahan. At sa bawat hakbang niya, may kung anong kirot sa aking dibdib. Hindi sakit, kundi isang damdamin na matagal nang nakatago sa kailaliman ng aking puso. "Ikaw," bulong niya, at ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng emosyon. Napapikit ako. Sa loob ng isang iglap, parang may isang puwersang dumaloy sa akin. Parang may piraso ng sarili kong pagkatao na bumalik. At sa isang iglap, biglang bumalik ang lahat. Ang kagubatan, ang hapon na nakilala ko siya, ang mga mata niyang tila apoy sa dilim, ang mga yakap, ang mga halik, ang mga pangako, ang pagpapaalam, at ang pagkawala. Si Inigo. Napadilat ako. Huling tinapunan siya ng tingin bago bumalik ang kadiliman sa paligid ko. Nagising ako ng hingal na hingal. Ramdam ang pawi sa aking noo. Hinawakan ko ang aking dibdib. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Tila nagising sa isang panaginip na hindi ko na dapat maalala. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng isang sagot na hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan o hindi. Isang lalaking hindi ko matandaan, pero hindi ko rin kayang kalimutan. Minsan, sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon, baka magtagpo ulit kami. At sa oras na iyon, ay baka hindi na kailangang mamili kung sino sa amin ang mawawala. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hanggang sa muli po. Have a nice day.